Pilipinas at US Coast Guard nagsagawa ng exercise malapit sa Lubang Island sa Occidental Mindoro. Isinagawa ang search and rescue gamit ang rubber boat at helicopter, firefighting at pagmamaniobra ng mga rubber boats habang binubomba ng tubig. Iyan ang ilan sa ginawa ng Philippine at US Coast Guard sa nasabing pagsasanay. Ang exercise na ito ay isang paghahanda sa panahong sabay na maglalayag at magpapatrol ang dalawang bansa. Habang isinasagawa ang nasabing exercise, mayroon umanong Chinese Coast Guard ship ang lumapit 50 nautical miles upang magmasid. Ito rin umano ang barkong lumapit ng mahigit 100 kilometro sa Lubang Island. Ngunit na-monitor din ito ng PCG na umalis at nagtungo sa Palawan. Samantala, ang tinaguriang monster ship ng China ay mahigit 2 linggo na umanong nakaangkla malapit sa BRP Teresa Magbanua. Kahapon, sinasabing halos 600 kilometro na lamang ang layo ng dalawang barko sa Escoda Shoal na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kahit na wala itong ginagawa kung hindi bantayan ang BRP Teresa Magbanua, malaki pa rin ang presensyang ibinibigay nito sa nasabing lugar. Ayon kay Ray Powell, pansamantalang umalis ang nasabing monster ship sa Escoda mula July 12 hanggang 15. Ito ay upang magpatrol kasama ang ilang mga Chinese militia ships. Dati na din naman sinabi ng China na naroon daw ang barko, gawa ng pinaghihinalaan nila na magtatayo umano ng outpost ang Pilipinas. Samantala, ayon kay former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, dapat na umanong maghain ng panibagong arbitration case ang UNCLOS matapos magsagawa ng pagkontra ang China sa hinihiling ng Pilipinas na extended 350 continental shelf sa WPS. Mahalaga din umano ang mga arbitration case upang maging basehan sa pagsuporta ng mga bansa. Samantala, sa kakatapos lang na pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa Japan, ang France at Pilipinas naman ngayon ang inaasahan na lalagda sa Visiting Forces Agreement. Kapag natuloy ito, bukod sa mga military ng mga bansang US, Australia at Japan, makakapasok na din sa Pilipinas ang mga military ng France at maging mga fighter jets nito. Ayon sa ilang sources, inaasahan na ngayong Setyembre na matatapos ng France ang draft ng Visiting Forces Agreement na ito. Siguradong dagdag na naman ito sa sakit ng ulo ng China. Ayon pa sa isang source, sa pinakaunang pagkakataon ay lalapag umano ang mga fighter jets ng France sa katapusan ng buwan dito sa ating bansa. Samantala, sa ginagawang Pitch Black 2024, kung saan nagsasanay ang 20 mga bansa, 6 umano rito ay bago sa mga isinasagawang pagsasanay. Kabilang na rito ang ating bansa, Spain, Italy, Papua New Guinea, Fiji at Brunei. Matapos makalapag ng ating mga FA-50 fighter jets sa Australia, nagsunod-sunod din ang mga pagdating ng mga eroplano ng iba't ibang bansa. Kagaya na lamang ng Thailand na may daladalang Saab Jazz 39 Gripen, kasunod din ng UK na may F-35 5th generation fighter jets. Sunod dito ay ang Singapore na may dalang F-16 MRF. Sunod ay ang bagong kaalyado ng ating bansa na Japan, kung saan may dala itong F-2 MRF. Sa unang mission ng Pitch Black 2024, sunod-sunod na nagliparan ang iba't ibang klase ng mga fighter jets ng iba't ibang bansa. Sa exercise na ito, dito sinasabing malalaman kung ano fighter jets ang maaari nating bilhin sa ibang mga bansa. Ang pagbili ng mga fighter jets na karagdagan sa puwersa ng ating bansa ay inaprubahan na ni President Marcos batay sa pahayag ni General Bronner. Sa ibang balita naman, sinasabing masama ang loob ng ASEAN sa ginawang pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa Japan, gawa ng hindi man lang daw nito ipinaalam muna sa kanila ang pakikipag-alyansa na ito. Kailangan ba talaga magpaalam muna ng Pilipinas sa ASEAN? Gayong karapatan naman ng Pilipinas na pumasok sa anumang kasunduan sa alinmang bansa, lalo na kung ang pinag-uusapan ay tungkol sa seguridad ng bansa. Mapapansin din naman na walang gaanong sinasabi ang ASEAN tungkol sa ginagawang panghaharas ng China. Ang mga mas malalayong bansa pa ang mas nagpapakita ng suporta sa Pilipinas,
kagaya na lamang ng mga bansang Amerika, Canada, France, Japan, South Korea, European Union, Sweden, Germany at Australia. Kung kayo ang tatanungin, dapat ba ay sinabi muna ng Pilipinas sa ASEAN ang gagawin nitong pakikipag-alyansa sa Japan? Isang matandang mag-asawang Chinese sa video na ito ang nag-ipon ng kanilang pinaghirapang pera. Umabot ng 800,000 yuan sa isang bangko na kaanib ng hula ng Rural Credit Union. Pero illegal na finreeze ng bangko ang kanilang account ng higit 1 taon at hindi nila mailabas kahit 1 sentimo. Sa loob ng 15 buwan na nakalak ang kanilang pera, nahirapan silang mabuhay, nangangalakal ng basura at namumulot ng gulay. Hindi rin sila makapagpagamot kapag nagkakasakit sila. Ang dati nilang masayang buhay ay nawasak, wala na silang maasahan at puno ng kawalan ng pag-asa. Noong April 2022, 4 na rural banks sa Hulan Province ang nag-freeze ng accounts ng mga depositors dahil sa financial pressure. Kabilang dito ang Siminsiong Village Bank sa Yuzhou, Huimin Village Bank sa Shanghai, Huanghui Village Bank sa Julsong at Nui Oriental Village Bank sa Kaifeng. Apektado ang 400,000 depositors na may kabuuang 40 billion yuan na pondo. Noong July ng parehong taon, nagkaroon ng malawakang protesta sa Zhongzhou ng mga depositors na humihingi ng kanilang karapatan. Nag-anunsyo ang mga autoridad ng China ng compensation na 50,000 yuan para sa mga apektadong depositors at ang mga deposito na higit sa 50,000 yuan ay babayaran ng hulugan. Pero hanggang ngayon, marami pa ring depositors ang hindi pa nakakatanggap ng anumang compensation. Sa ngayon, higit 1 taon na ang lumipas at mga 2,000 katao pa rin ang hindi pa nakakakuha ng kanilang deposito. Karamihan sa mga ito ay mga high-value depositors at umabot ng halos 13 billion yuan ang frozen deposits. Maraming depositors ang nawalan ng lahat ng kanilang yaman at naging homeless, natutulog sa mga kalye. Ang mga depositors ng Anhui Bank na ang pera ay na-freeze din kasabay sa Hunan ay nagprotesta na rin ngayong taon. Noong June 10, ang mga depositors mula sa iba't ibang parte ng bansa na higit 1 taon nang naka-freeze ang kanilang accounts ay pumunta sa Huifei, Anhui Province para hingin ang kanilang deposito. Pero hindi lang sila nabigo, may ilan din na tinakot at dinetain. Ayon sa ulat ng Newtong Dynasty Television, mahigit 100 out-of-town Union Pay card holders ang na-freeze ang deposito. Umaga ng 10:00, nagtipon sila sa Anhui Banking and Insurance Regulatory Bureau. May mga hawak na signs at sumisigaw ng slogans gaya ng Anhui Bank, ibalik ang aming deposito at Anhui Government, ibalik ang aming deposito. Pero hindi sila pinansin. Hapon na, naglakad sila sa mga kalye para ipagpatuloy ang protesta. Sa video na kumakalat online, makikitang naglalakad at sumisigaw ang mga depositors ng Anhui Bank, ibalik ang aming deposito. Umaga ng 10:00, nasa harap kami ng Anhui Provincial Banking and Insurance Regulatory Bureau, pero hindi nila kami hinarap. Ang mga opisyal ay umiwas sa amin at hindi nagpakita. Dumating ang pulis at tinakot kami. Sinabing bawal kaming magprotesta. Sa hapon, naglakad kami mula sa entrance ng Anhui Provincial Banking and Insurance Regulatory Bureau papunta sa Anhui Rural Credit Union, mga higit 2 kilometro ang layo. Ang mga nag-post ng video ay nakatanggap ng banta mula sa pulis na i-delete ang video. Ikaw ba ang nag-post nito sa Weibo? O ikaw ba ang mismong involved? Bakit ko ipopost ito sa Weibo? Una sa lahat ng tao ay may freedom of speech. Sinasabi ko lang ang totoo. Maraming tao sa Hefei ang lumabas at sumigaw ng Anhui Bank, ibalik ang aming deposito. Nakakapag-isip, ligtas pa ba ang banking industry natin sa bansa? Sa mga empleyado ng gobyerno, anong batas ang nagbibigay sa inyo ng karapatang kontrolin ang public opinion online? Nilalampasan nyo na ang inyong kapangyarihan. Ayon sa mga depositors, walang nakamit na resulta ang pumunta sa Hefei para ipaglaban ang kanilang karapatan. Dagdag pa, may mga depositors sa Zhengzhou, Hunan na inireklamo ng 1 linggo na sila'y nililimitahan at ikinulong sa hotel. Binabantayan ng 3 o 4 na hindi kilalang tao bawat depositor,
hindi sila pinapalabas. Ang pag-freeze ng pera ng mga depositors sa Anhui at Hunan, kasama ang paulit-ulit na protesta para sa hustisya, ay hindi lang walang resulta, kundi naging sanhi pa ng hindi makatarungang pag-aresto, pagkulong, at pati na pisikal na pananakit ng pulis. Ito ay hindi lang nagdagdag sa kanilang mahirap na sitwasyon, kundi naglagay din sa peligro ang kanilang personal na kaligtasan. Isang video noong June 22, 2023 sa Blue Ding Binhu Holiday Resort sa Hefei, ipinakita ang isang depositor na illegal na dinakip ng walang summons mula sa pulis at illegal na ikinulong sa isang community center. Sa video, paulit-ulit na nagtatanong ang hinuli kung may summons, pero walang ipinakita ang pulis. Ang taong hinuli sa video ay paulit-ulit na nagtatanong, "May summons ba kayo? May summons ba kayo?" Pero walang ebidensya sa video na nagpakita ng anumang dokumento o pagkakakilanlan ng pulis. Ang video ay nagpakita ng mga depositors na nagdedemand ng kanilang deposito sa isang community hall. Ang taong nagre-record ng video ay nagpaliwanag, "Kami ang mga depositors ng Xinhuihua Village Bank sa Gujian, Anhui. Oo, ikinandado kami ng pulis sa Hefei sa isang community hall at hindi kami pinapalabas o binibigyan ng pagkain. Marami ding iba pang depositors na ikinandado sa mga hotel, nililimitahan ang kanilang kalayaan. Maraming depositors ang nasugatan at naospital dahil sa pagtulak at pananakit." Sa gitna ng mga pagsisikap ng depositors na mabawi ang kanilang savings at kawalan ng tugon mula sa gobyerno at mga bangko, noong June 22, maraming influential users sa Weibo ang nagpost tungkol sa sinasabing utak ng Huanan Rural Bank, si Lu Yi, na tumakas patungo sa United States na may dalang 40 billion yuan na iligal na pondo. Pagkatapos, may nagsabi na ang mga pangyayari sa Huanan, China ay tunay na hindi kapani-paniwala. Sa kalagitnaan ng gabi, maraming influential users ang biglang nagpost sa Weibo. Kumakalat ang balita na si Lu Yi ay tumakas na may dalang 40 billion yuan papuntang US. Ngayon, lahat ng mga post sa Weibo ay nabura na. Ang dahilan ay dahil lahat ay nagtatanong, paano na ilipat ang 40 billion yuan? Pwede bang mailipat ang ganong kalaking pera nang walang kasabwat? Sino ang nagbigay daan kay Lu Yi para makatakas? Totoo bang nailipat ang pera o nagamit ito sa ibang bagay? Ang pagsisi kay Lu Yi ay para ilayo ang pansin sa tunay na utak. May mga tweets na hindi lang ibinunyag ang background ni Lu Yi, kundi pati ang kakayahan niyang mag-isa na ilipat ang 40 billion yuan. Isang tweet ang nagsabi, ang pangalan niya ay Lu Yi. Tunay na pangalan Lu Guangyi, ang pangunahing salarin sa mga serye ng pandaraya sa Huanan Rural Banks na may halagang 40 billion yuan. Dating magsasaka mula sa Huanan, bumili siya ng Cyprus passport at tumakas patungong US, kasalukuyang nag-e-enjoy sa Los Angeles. Para makuha ang 40 billion yuan, imposible nang walang grupo ng tao na nagtutulungan. Sino ang tumutulong sa kanya? Sino ang nagpoprotekta sa kanya? Magkano ang natanggap nila? Ano ang ginagawa ng mga tao na nagpoprotekta sa kanya ngayon? Dati na kaming nagbigay ng detalyadong report tungkol sa mga pangyayari sa Huanan Rural Banks, kabilang ang detalyadong pagpapakilala kay Lu Yi. Maaaring tingnan ito ng mga interesado. May mga netizens na matalim na itinuro ang phenomenon ng pag-freeze ng deposits mula sa pagbagsak ng mga bangko sa Huanan at Anhui. Mukhang nauubos na sila ng mga makapangyarihan at may impluensya. Ang gobyerno ay tila walang interes na tumulong na ibalik ang mga deposito. Kung mag-collapse ang mga major commercial banks, magiging magulo talaga. May mga netizens na nagkomento sa phenomenon ng Chinese Communist Party sa pagharang, pagdetain at pananakit sa mga depositors. Sinasabi na ang pinakamabilis, pinakasimple at pinakamurang paraan para lutasin ang mga masalimuot na problema ay alisin ang mga tao na magpoprotesta. Sinasabi ng mga eksperto na habang humaharap ang ekonomiya ng China sa pangmatagalang pagbagal ng estruktura, maraming rural banks ang humaharap sa ganitong krisis. Ayon kay Xiatian, isang propesor sa University of South Carolina, Aiken, sinabi niya sa CNN na
Ito ay isang tip lang ng iceberg at ang iba pang mga probinsya ay humaharap sa katulad na sitwasyon. Hindi bababa sa 1/3 o 1/4 ng maliliit na bangko sa China ay nasa kagipitan. Ang mga maliliit na bangkong ito ay madalas na may hindi malinaw na pagmamay-ari at pamamahala at mas madaling mabiktima ng korupsyon ng mga opisyal ng gobyerno. Noong nakaraan, ang mga bangkong ito ay umaasa sa mga produktong pinansyal na nakatali sa industriya ng real estate para makakuha ng mas mataas na kita. Pero kapag pumutok ang real estate bubble at bumagal ang ekonomiya, malamang na maubos ang pondo. Sinasabi ng mga eksperto na mas malamang na handang magbigay ng compensation ang mga autoridad sa mga lokal na depositors para maiwasan ang pagtipon at pag-organisa ng mga nagpoprotestang aktibidad sa lokal na lugar. Ang mga biktima na hindi pa nakakatanggap ng compensation ay nagsasabi na hindi pa nila natatanggap ang legally mandated na maximum na compensation na 500,000 yuan bawat depositor mula sa mga bangkong na bankrupt na garantisado ng gobyerno sa kaso ng bank failures. Kaya bakit hindi nila natatanggap ang legally mandated na compensation? Sinasabi ng mga eksperto, ito ay dahil ayaw ng gobyerno na magtakda ng president dahil magiging mabigat ito sa bulsa ng gobyerno kung lahat ng naghihirap na maliliit na bangko sa bansa ay mag-collapse sunod-sunod. Hindi nila kakayanin ang compensation. Kung tama ang pagsusuri ng mga eksperto, posibleng hindi na mabawi ng mga depositors ang kanilang savings. Ang issue ng mga depositors sa Hunan Rural Banks ay nananatiling hindi pa rin naayos at tila may mga bagong problema na namumuo. Kamakailan, naging popular sa Chinese social media ang term na Deposit Special Forces. Sa simpleng salita, may mga Chinese na pumupunta sa ibang probinsya o lungsod gamit ang high-speed rail o iba pang paraan ng transportation para magdeposito ng pera sa maliliit at medium-sized na bangko sa paghahanap ng mas mataas na interest rates. Ang mga taong ito na naglalagay ng deposito sa iba't ibang rehiyon ay tinawag na Deposit Special Forces ng mainland Chinese media. Halimbawa, sa Shaoxing, Zhejiang, ang interest rate para sa 3 taong fixed deposit ay 3%, habang sa ilang bangko sa Shanghai, ang parehong deposito ay maaaring kumita ng interest rate na hanggang 3.55%. Sa kasong ito, ang mga depositors mula sa Shaoxing ay handang maglaan ng 2 oras at kalahati para magbiyahe papuntang Shanghai para magdeposito ng pera. Para pasiglahin ang ekonomiya at magbigay daan sa pagbawas ng mababang interest rates para mapataas ang kita ng bangko, ipinatupad ng mga autoridad ng China ang maraming rounds ng interest rate cuts. Noong June 8, nagsimula ang mga pangunahing bangko ng panibagong wave ng rate cuts. Ang interest rate para sa 3 taong fixed deposit ay binawasan ng 15 basis points sa 2.45% at sa 2.5% para sa 5 taong fixed deposit. Gayunpaman, ang ilang maliliit at medium-sized na bangko sa ilang rehiyon ay mabagal magbaba ng kanilang deposit rates at nag-aalok pa rin ng mga produktong may interest rates na ilang basis points na mas mataas. Bilang resulta, ang mga branches ng mga individual city commercial banks na ito ay naging tambayan ng Deposit Special Forces. Sa totoo lang, nangyayari ito dahil limitado ang mga investment channels para sa mga Chinese at hindi mababa ang mga panganib na kasangkot. Ang stock market na nananatili sa paligid ng 3,000 points sa nakalipas na 10 taon ay nagresulta sa karamihan ng mga stock investors na nalulugi. Ganon din sa bond at wealth management products kung saan maaaring magkaroon ng capital losses pagkatapos bumagsak ang investment targets. Dahil sa maraming pressure, nahihirapan ang mga Chinese na mapanatili ang kanilang kayamanan. Sa paghahangad ng bahagyang mas mataas na interest rates, nagiging deposit special forces sila. Gayunpaman, ang mga maliliit na bangko na umaakit ng deposito dahil sa mas mataas na interest rates ay may panganib ng posibleng pagka-bankrupt. Bukod pa rito, ang performance ng gobyerno ng Chinese Communist Party sa financial regulation ay hindi maganda.
Kaya para sa mga Chinese, habang nakatutok sila sa pagkakaroon ng kaunting dagdag na interest, ang iba ay maaaring nakatingin na sa kanilang puhunan. Kasunod ng insidente ng pagka-bankrupt ng Hunan Rural Bank, patuloy pa rin ang mahirap na proseso ng paghahanap ng hustisya para sa mga biktimang depositors. Sana ay matuto ang mga Chinese mula sa mga karanasang ito at harapin ang isang irresponsableng gobyerno ng may pag-iingat at iwasang mahulog muli sa parehong trap. I-share nga ako sa inyo na 10 legit loan application. Ang kasama sa listahan ay ang Mabilis Cash. Matagal ko na rin tong na-try itong Mabilis Cash na ito. Highly recommended ko ito sa iba, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Legit talaga ang loan app na ito. Sobrang bilis din ito mag-disburse ng mga loan. Kaya talagang one day lang makukuha mo kagad. Dito sa Mabilis Cash, mabilis ko lang natapos mag-fill up ng application ko. At the same day, naku sobrang bilis talagang mag-disburse at take note, walang mababawas dito sa ilo-loan mo. Buong-buo mo siya matatanggap. Pwede ka nga pala dito mag-loan ng up to 25,000 pesos. So ako, yung unang loan ko dito is in-approve nila ng 300 pesos. Ito yung unang loan na kasi sinusubukan ka nila. Pero at least walang mababawas dito. At nung binayaran ko siya is 345 pesos.